Hi, Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations is your ultimate podcast for all things pageant. As every pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola. Umpisahan na natin ang ating usapan. So yun nga, sabi ko nga kanina, specific lang sinawat dun sa top 10 niya. So kung matutuloy yun, bukas sa top 10 niya, so it's gonna be 2 Asian, 2 Africans, 2 Americans, galing syempre pag American, galing Latin, or sa North American or Caribbean, and then 4 Europeans. So kung itutuloy ni Nawat yun, 4 yung Europeans na ipapasok niya. And dun sa cut na yon for Europeans, daming European, no? Kesa dun sa 2 Asian, 2 African, 2 Americans. Parang obvious na gusto niya talagang ilako yung crown sa European country. Kasi 4 yung European agad dun sa top 10 eh. Now, sino yung malalakas na European? Nandiyan syempre, sila pa rin yun. Si Czech Republic, si Spain, si United Kingdom, tsaka si France. Sila yung 4 na European na mukhang aangat. Agree ba kayo kung itutuloy yung 4 na European sa top 10? It's gonna be Czech Republic, France, Spain, and the UK. Mukhang wala na talagang titipag dito sa 4 na to, no? Sabihin man natin may 3 pang malakas sa Europe. It's Netherlands, Kosovo, and Italy. Pero itong 3 naman na to, mukhang hindi na kayang tibagin yung 4 na Europeans na malalakas. Na sina Czech Republic nga, France, Spain, and United Kingdom. So kung tuloy yung 4 na Europeans bukas, edi wala na tayong pag-aawayan. Mukhang sila na talaga yan. Mukhang sila na yung 4. Now, 2 Africans naman. Punta na tayo sa 2 Africans. Specific din sinawat sa 2 Africans sa top 10 bukas. And 2 lang naman ang nangingibabaw sa Africa. It's Ghana and Tanzania. So agree din ba kayo sa Africa? Ghana and Tanzania lang. Wala na, no? Yung Martinique, I used to believe na Martinique ang kasama ni Ghana sa Africa, pero ang Martinique pala ay nasa Caribbean. Nasa Caribbean island. So, technically, ang Caribbean sinasama nila sa Americas. So, yeah. It's gonna be Ghana and Tanzania for the Africa. So, ayun na. Wala na tayong problema doon. Americas naman. Nandito yung mga napakaraming magagaling. So, Americas naman. So, specific din sinawat na gusto niya ng 2 Americas. So, kung magkakaroon ng matutuloy yung 2 Americans bukas. So, maraming maglalaban-laban na Americas. Nandiyan sa Ecuador, Venezuela, Brazil, Canada, Dominican Republic, Jamaica, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico. And dito ko na rin sinama si Martinique. Pinabasa ko yung listahan ko. Dito ko na rin sinama si Martinique. So, sinong pipiliin nyo sa Americas kung 2 Americans? Dito ako nahirapan eh. Sino pipiliin nyo kung 2 Americans? Dito ako nahirapan actually. Tapos, gusto kong iakyat si Venezuela sa 2 Americans na sinasabi ni Nawat, pero hindi ko na maiakyat. Kaya, ang 2 Americans ko lang si Guatemala tsaka si Mexico. Mukhang pare-parehas tayo. Ayan si AM, Mexico and Guatemala. Si Kionshi, Mexico and Guatemala daw. Ayan, J-Fer, parehas tayo. Mexico and Guatemala. Si Serge, Mexico and Guatemala. Hindi ko rin alam kung bakit sila. Gusto ko talaga si Venezuela kasi naniniwala talaga ako kay Venezuela. Pero naglilista-lista ako kanina.
nabubura na si Venezuela sa listahan kung kasi natira ko talaga yung dalawa, Mexico and Guatemala. Si Mexico, hindi ko siya bet nung una kasi sabi ko parang wala lang. Pero simula nung nag-swimsuit din sila sa Wahin sa preliminary competition, and I believe siya yung pinakamagandang evening gown presentation during the prelims. Kaya lumabas talaga siya sa dalawa ko, last two standing sa Americas. Tapos si Guatemala naman, kasi yung galing ni Guatemala sa swimsuit palaban. Tsaka si Guatemala halos makipag head-to-head kay Emma Tiglao sa puksaan nila sa votings, diba, sa mga likes. Kaya panigurado na dyan yan si Guatemala. Kaya ang ending ko talaga, last two standing sa Americas, Guatemala and Mexico. Nabura na si Venezuela, si Ecuador, or yun. Yun lang naman ang matinding kalaban nila sa Americas, Ecuador and Venezuela. The rest, okay na. Mga palaban. Yun. So, Americas, okay na tayo. Americas, Guatemala, and Mexico. Now, Asia. Sa Asia naman specific sinawat sa two Asian girls din. Obviously, ang malalakas naman sa Asia, yan si Emma, Philippines, tapos si Thailand, si Gatcha Bell, tsaka si Indonesia, si Venus Sitorus. So kung magdadagdag pa tayo ng isang pwedeng pumasok, it's Japan. So 4 sila. Pero si Japan, hanggang semis mo lang na lang siya makikita. Hanggang semifinals. Ganyan. So 3 na lang sila natira, Indonesia, Thailand, and Philippines. Pero kung mamimili sinawat ng top 10, ang matinding, si Thailand pasok na yan. Kung mamimili sinawat ng dalawang Asian sa top 10, pasok na yan si Thailand. Kasi palaban si Thailand, tsaka syempre host country siya. So wala na tayong problema kay Thailand. Pero isa na lang ang pipiliin, si Philippines, tsaka si Indonesia. So tingnan nyo, sinong pipiliin? Si Philippines o si Indonesia? Ayan, sabi nga ni Search, Indonesia and Philippines na lang maglalaban dyan sa Asian. Correct. Indonesia and Philippines lang yan. So, sinong pipiliin? Philippines or Indonesia? Ayan. Dito papasok na importante talaga yung votings. Kasi pag malakas si Emma sa votings, magkakaroon tayo ng konting katiting na chance para pumasok sa top 10. Kasi, syempre, kung ikaw na yung nanalo sa votings, ikaw na talaga yon, spot mo na yung top 10. Kaya nga dito natin sinasabi na sige, bumoto, mag-like, mag-share, ganyan. Kasi pag ayun yung talaga yung pag-asa ni Emma para pumasok sa top 10. Although si Indonesia, palaban din naman sa Indonesia, pero kung pagdating sa performance, Thailand and Philippines, 'di ba? Nakita niyo naman, Thailand and Philippines, do palaban sa Indonesia, pero pag sa performance, Thailand and Philippines pa rin. However, ang katiting na chance talaga ni Indonesia para pumasok ay malakas si Indonesia magbenta. Sikat siya. Sikat din siya kagaya ni Emma. Though hindi siya country of the year, hindi siya yung number 1 sa votings. Pero, ayun nga, sikat siya. Sikat sa Indonesia. Nanalo nga siya, di ba, ng Global Fan Vote Award nung preliminary. 3 sila eh. Thailand, Philippines, and Indonesia yung nanalo. So, matindi pa rin kalaban sa Indonesia talaga. Ayun, fan vote. Matindi pa rin talaga kalaban sa Indonesia. So, kung iisipin na naman ni Nawat ang business side, baka ipasok niya dito sa Indonesia. Kasi nga nakakapagbenta sa Indonesia, di ba, ng preliminaries nga, parang ang dami nagbagsak para kay Indonesia. So, kung iisipin na naman ni Nawat yung business side, baka yun yung maging chance ng Indonesia para ipasok. Though si Philippines, yun nga, nanguna na ngayon sa botohan, pero hindi ko sure kung confirm na siya na talaga yung number 1 na. O baka ngayon lang, kasi baka magpalit-palit pa. Kasi baka hindi pa tatapos ang botohan. Not sure lang, pero as of now, si Philippines na yung nangunguna eh. So kung si Philippines na yung nangunguna, wala na tayong problema. Kaya doon talaga importante yung botohan. So ayan, ranking update, country power of the year. As of 6:30 PM, it's Philippines. Pero as of 6:30 PM pa to. Tapos na bang voting? Tapos na. Ayan, 6:30 PM pa kasi itong nakita ko kanina. 8:48 PM na. Pero kung tapos na nga, at 1 million na voting sa app si Emma, so malaki na talaga yung chance ni Emma makapasok. Ayan, tapos na. So wala na pala tayong problema eh. Number 1 eh. So yun, kung number 1 na si Emma sa country of the year, tapos ang kalaban niya si Indonesia, baka si Emma na talaga yung piliin.
Baka lang ha, pero hindi pa rin tayo sure kasi nga si Indonesia, may clout din kasi talaga kay Indonesia. At alam nyo naman, kung business side talaga yung pag-uusapan, yun yung malaking bentahin ni Indonesia. Pero, let's see bukas. Kaya, ayun, kailangan talaga natin ng matinding dasal. Tatawagin talaga natin lahat ng santo bukas sa top 10. Pero yun nga, dahil nga country of the year na siya, so, siguro naman matik na yan. Matik na sa top 10. Pero hindi tayo sure. Yun na nga. So, kompleto na tayo. Kung 2 Asia, 2 Africa, 2 Americas, 4 Europe. Di yun na. Kompleto na yung listahan natin. Again, kompleto na yung listahan ng top 10 natin. So, again, kung 4 Europe, Czech Republic, France, Spain, United Kingdom, and then kung dalawang Americas, it's Guatemala and Mexico. And then, if 2 Africa, Ghana and Tanzania. And kung dalawang Asian, it's Thailand and Philippines. Yan, basa tayo ng comment. Sabi ni Yuchi, takot lang ni Nawat pag di pinasok si Emma sa top 10. Kasi kukuyugin siya ng mga Pinoy pageant fans, no? Kaya, tingnan natin. Pero same din sa mga Indonesian pageant fans. Siyempre, pare-parehas lang din naman tayo nag-aasam na makapasok sa top 10. Pero again, sa Asia, ang naglalaban lang dyan talaga, Thailand, Philippines, and Indonesia. Tapos, sa top 2, it's Thailand versus Philippines. Now, kung pasok na tayo sa top 10, ang susunod nating cut ay top 5. Labo-labo na to. So, tatawag na naman tayo ng lahat ng santo sa top 5. Kasi labo-labo na yung top 5 eh. Ang hirap na nga ng cut natin sa top 10. So, paano pa kaya yung top 5? So, abangan natin yan bukas. So, kung magta-top 5, sino-sino naman sa inyo ang papasok sa top 5? Kasi labo-labo na yan. And remember, si Now at ang mga top 5 niya parang ano siya, mix. Hindi naman halos lahat performers. Nandun pa rin yung mga business side girls. Yung parang hindi naman ganong performer, pero nga dahil sikat sila, dahil nga sikat sa bansa, sinusuportahan talaga ng bansa, pumapasok talaga sa top 5. So parang mix talaga siya mag-top 5. Sinawat madalas. Like last year, Myanmar, na umabot hanggang dulo. Though lumalaban si Myanmar, pero hindi talaga ganun hindi talaga ganun ka aribang-ariba. Pero lumalaban siya last year si Myanmar. Pero pumasok hanggang dulo kasi nga, diba, si Myanmar yung sikat last year. As in, sinuportahan talaga siya ng mga Burmese. Yun, sabi ni Oreo, hindi yan pababayaan ni CJ si Emma. Sabi naman ni Wilmer, Philippines, Thailand, Czech, Spain, Guatemala ang kanyang top 5. Parang very unusual si Spain sa top 5 mo. Though si Spain nasa top 10 natin. Pero hindi ko na siya makitaan sa top 5, pero pinasok mo siya, Wilmer, sa top 5 mo. Sabi naman ni Joey, baka every round, last ko lagi ang Philippines. Kagaya kay CJ last year, kabado lahat. Ayan, bukas abangan natin yan. Kung every round Philippines ang last na tatawagin, talagang kakabahan tayo nan. Sabi naman ni Davey Licious, grabe din earnings ng followers ng MGI page sa Blue Up at IG ngayon kasi umaabot sila ng million likes, tsaka yung engagement talaga nila napakataas. Sabi ulit ni Keo Nishim, what if ilaglag siya sa top 5? Hindi talaga tayo sure bukas kung nasa top 5 pa si CJ kasi mga nabanggit natin top 10 kanina. Ano na yun? Sila na yun. As in, ang sikip na nun, nung top 10 na yun. Masikip na yung top 10 na yun. Kaya bukas, talagang kakabahan tayo pag tawagan na ng top 5 kasi hindi tayo sure kung kaya pang umakyat sa top 5 kasi sikip na ng top 10 eh. Pero yun nga, i-manifest na lang natin na sana kayanin bukas, no? Talagang maging maganda, maging positive ang result na talagang umabot pa sa top 5 kasi hindi tayo katulad ng last year na sinabi ko nga rin na nakaraang live na last year obvious naman na dalawa na lang ang maglalaban dyan pero ngayon talagang ang hirap. Yung top 10 nga, ayun nga, masikip na siya. Kaya yung top 5, hindi mo na alam kung sino yung papasok natin. Pero syempre nga, dahil nga Philippines tayo, sinusuportahan natin si Emma, naniniwala tayo makakapasok si Emma sa top 5. Sabi ulit ni Keo Shim, magre-rebelde ang buong sambayanan. Magre-rebelde ang buong sambayanan pag di pinasok sa top 10.
Kaya nga, ayun nga, sabi natin, ano lang muna tayo, sige, basta mag-top 10 lang muna. Ayun na lang muna yung isipin natin. Para kung ano't ano man mangyari bukas, ay hindi naman sakit sa atin, di ba? Kaya nga, yun lang yung ginawa kong ano ngayon. Yung ginawa kong ranking ngayon, pang top 10 lang eh. Yun na yun, top 10. O kasama yung Philippines. Para kung ano't man mangyari bukas, hindi na masakit, di ba? Kasi in-expect natin hanggang top 10. O pag pumasok sa top 10, okay na. Pag nag-top 5, edi bonus na, masaya na tayong lahat. Kasi nag-top 5, hindi na natin inaasahan, pero nag-top 5 pa, di ba? Kaya okay na yon, basta mag-top 10, fifth runner-up, yun ang muna isipin natin. Pero syempre naniniwala pa rin tayo magkakahimala. Kaya pa rin ni Emma yan sa top 5 kasi siya na nga ang number 1 sa country of the year. Last year, country of the year, Myanmar. And then pinasok, tama no, Myanmar, pinasok nila hanggang dulo. Kaya, Thailand ba, Drentan? Last year si Thailand ng country of the year pero top 20 lang. Talaga. Tingnan natin. Nakakatakot yun. Nakakatakot nga na mag-country of the year. Sino ba talaga? Myanmar or Thailand? Limot ko na pero nakakatakot nga yun kung Trenton, kung totoo yan ha. Tapos, ano ba? So yung top 5, wala pa rin ako talagang matinong top 5. Wala pa rin ako matinong top 5 dun sa 10 na binanggit natin, hindi ko pa rin alam. Pero bukas exciting na, kaya nga exciting bukas ang MGI kasi nga ganito siya ka-unpredictable ngayon. Kaya nakaka-excite talaga siya bukas panoorin kasi parang wala kang sure win na makita na siya talaga yan. Siya talaga yung MGI. Ito na yan. Wala kang makita eh. Halo-halo sila eh. Kung di mo alam kung saan manggagaling eh. Pero dahil nga 4 yung gusto ni Nawat sa Europeans, baka talaga gusto niya talagang ilako yung crown sa Europe, no? Kasi 4 agad yung Europeans na gusto niya eh. Ang daming choices sa European is 4 versus 2 versus 2 versus 2 versus 2. Czech Republic, France, Spain, United Kingdom. No, baka gusto niya talagang ibigay sa Europe yung corona. 2024 country of the year daw si Thailand. O si Thailand naman pala eh. Si Thailand na sabi nga ni Drentan kanina ay umabot hanggang top 20 lang kasi siya na yung country of the year. O baka may sumpa bang pagiging country of the year? Tingnan natin bukas ha. Ito sabi ni underline, happy lang daw siya basta mairampa ni Emma ang evening gown. So, ayan si Slash. Sa underline, okay na siya basta mairampa lang yung evening gown. Basta mag-top 10. Yun na nga po yung sinasabi natin kanina. Basta pumasok ka na lang sa top 10. Bahala na lahat. Kung para sa'yo na yan. Basta top 10 okay na. Yes, sabi ni Pawat. Last 2 standing nyo po, Reinstore. Wala pa akong matinong top 5 Reinstore kaya hindi ko rin po alam kung sino yung last 2 standing natin. Dun sa top 10 na binanggit natin kanina, hindi ko pa rin po alam kung sino ang top 5. Kayo ba, may ano na ba kayo? May na ano na kayo? Yung talagang feeling nyo, yung may lukso ng dugo. Na sila yung top 5. Sila yung top 2. Kasi wala akong maramdaman talaga. Wala akong ma-feel na parang sila yan. Wala akong ma-feel. Kahit si Emma, hindi ko ma-feel na magta-top 5 pa. Hanggang top 10 pa lang. Wala talaga. Kaya yung mga nabanggit ko kanina, na ayun lang, yung top 10. Kayo ba, ano ba sa tingin nyo? Sino ang magta-top 5 at magla-last 2 standing? Kaya nga nag-aabang din ako ng mga hotpicks. Wala pa naglalabas ng mga hotpicks ngayon, ng mga pages. Nag-aabang lang din ako kung sino yung sa tingin nilang may lukso ng dugo sa kanila. Kasi baka magpare-parehas naman lahat. So, pag nagpare-parehas lahat, ibig sabihin, the feeling is mutual. So, baka nakikitaan talaga nila tong bansa na to na siya yung pang top 2, top 1, or top 5, ganyan. Eh, hanggang ngayon, wala pa mga naglalabas ng hotpicks. Kaya hindi natin rin talaga maramdaman kung sino ba talaga. Pero yun nga, may nag-comment din, secured na daw ang Thailand. Feel ko din, secured na yung Thailand sa top 5. Kasi performer siya, at Thailand siya. Baka this time, turn na ng Thailand talaga para mag-shine sa MGI. Kasi parang ilang taon na rin silang lulubog lilitaw sa top 5 eh. Mukhang sa top 5, mukhang Thailand pa lang din ang akin.
Ayan, sabi ni Don, Gana daw. Marami nagbabanggit kay Gana. Sige, Gana mukhang sure na rin sa top 5 kasi siya na lang talaga yung nag-iisang magaling pagdating sa Africa. So kung may Thailand na may Gana, kung may Thailand na may Gana pa, sino na lang yung tatlong top 5? Sige, itong Thailand, Gana mukhang sure yan sa top 5. Sino na lang? Baka mahina naman kasi sa Q&A yung ibang umangat sa prelims. Wala kasing hindi na kasi nagmamatter talaga ang Q&A pagdating sa grand. Huwag nyo na siyang pansinin. Walang Q&A. Ano lang siya, ang grand performance lang lagi. Stage performance plus business side. Sa top 5, halo-halo ang pumapasok dyan. Galing sa performances nila sa stage, tsaka sa business side. Pag sinabi natin business side, sila yung magaling magbenta, maraming napapasok na pera, sa botohan, yung talagang sinusuportahan ng bansa. Nasa top 10 ng botohan. Yung visible lagi ha. As in visible, nasa listahan ng mga botohan. So yun yung tinatawag na business side. Tapos yun nga, pag nakakapagpasok ng maraming pera, like Indonesia, last time na ang daming nagbagsak kay Indonesia. Yun. Sana talaga bonggahan yung gown ni Emma. Speaking of gown, kanina lang may lumabas na statement si Nawat. Baka nakita nyo na itong statement ni Nawat. Wait lang Nawala. Basta may sinabi si Nawat na okay lang naman sa kanya ang pula kay Nawat. Kasi talagang nagpa-pop out daw sa stage, sabi ni Nawat. Pero ang problema daw sa pula, kinakain ng ilaw. Kaya ang gusto daw talaga ni Nawat, naka-green at naka-gold. Yun daw talaga maganda sa mata niya. Feeling niya, mukhang winner talaga pag naka-green at naka-gold. So, hindi pala favorite ni Nawat ang pula. Ayon sa mga naglabasang chika kanina, na binanggit nga daw ni Nawat. So, yun nga dahil nakapula si Emma, so hindi pala approve kay Nawat yun. Sa finals, titingnan natin kung ano ang suot na gown ni Emma. Kaya abangan natin yan bukas. Pero, ang sabi sa chismisan sa talipapa, maganda na rin naman daw ang gown ni Emma sa finals. Bongga na. Kasi syempre, ikaw ba naman mabash? Mabash ba naman itong mga nakaraang araw? Hindi pa ba natin bobonggahan pagdating sa finals? Kaya bongga na daw, makikita nating final gown ni Emma. Kung sakasakali, makakapasok na sa top 10 at makakarampa kung sakasakali. Yun yung issue pagdating sa, or yung latest news pagdating sa gown. Sana lang. Yes, yan, sana yan. Totoo yan. Maniwala na lang tayo. Baka Roberta. Tingnan natin kung ano yung magiging bukas, magiging resulta. Wala pang Missology prediction. Wala pa rin po ako nakikita mga prediction ngayon. Busy din kasi talaga ang mga naglalabas ng prediction. Yung mga inaabangan nating mga pageant pages, lahat sila busy. Nasa Bangkok na sila sa mga oras na ito. Yun. Kaya siguro hindi pa sila nakakapaglabas talaga. Or baka nag-aantayan lang din. Same sa akin, nag-aantay lang din kung sino ilalabas nila. Kumbaga, pinaparinggan-ringgan muna. Pinapakiramdaman kung sino ba talagang pulso ng masa. Sino po kaya ang designer? Rian Fernandez ata. Ang naririnig ko, Rian Fernandez. Pero hindi ko sure. Tingnan natin. Philippines back to back. For me, if ever na manalo si Emma, baka di naman ibigay ni Nawat kay Atisa. Ay, Joey, for me, if ever na manalo si Emma, baka hindi naman daw ibigay kay Nawat ang universe. Yan yung isa nakakalungkot na sitwasyon. Pwedeng oo. Kasi parang syempre magiging dyan. Kayo naman nanalo sa kayo naman nanalo sa MGI. Di sa iba naman natin bigay ang universe. Pwedeng maging ganon ang rason. Oo, kasi parang hindi pwede maging Philippines yan, no? Yun lang. Tingnan natin. Ang sabi din sa isang interview kay Nawat, magiging malaki daw ang magiging papel ng bagong Miss Grand International sa taong ito dahil magiging visible siya
sa darating na Miss Universe pageant. So, ibig sabihin, kung visible siya sa Miss Universe pageant, baka mag-host siya. May mga part na siya yung mag-host ata, ganun ata ang ibig sabihin ni Nawat. Basta yun sa base sa isang interview ni Nawat, ha, magiging visible siya sa Miss Universe pageant. So, siguro hosting stint. So, kung hosting stint at si Emma mananalo, edi magiging malaking malaking bagay para kay Emma kasi nga syempre si Emma hasana pagdating sa mga ganyang trabaho, mga hosting stint kineso. Baka makatulong din yung background ni Emma para piliin siya ni Nawat for the MGI. Tingnan natin ulit bukas kasi nakakaba talaga bukas. Talaga ngayon nga sabi ko tatawagin natin lahat ng santo bukas pag nagtatawagan na ng top 10 at nag-top 5. Kasi wala talagang kasiguraduhan. Kaya yun nga, wag muna kayo mag-expect na top 5 siya, na siya yung mananalo. Wag na muna kayo mag-expect. Ano na lang, mag-enjoy na lang tayo bukas pag nanood tayo. Kung pumasok, alam nyo na, di masaya tayo. Pero yun nga, kasi titindi rin ang mga kalaban ni Emma ngayon. Hindi rin talaga madali ang laban. Kaya, yun. Tapos host ka, ano pa siya, back-to-back pa yung pinaglalabanan. Yung daming, alam mo yun, daming nangyayari. Ang daming mga factor kung bakit ang mahihirapan siya, ganyan. Bukod sa back-to-back ang hinahabol, ganito pa, ganyan, may ganito, may ganyan. So, ang hirap talaga ng laban niya bukas. Kaya nga, yun. Huwag na muna kayong mag-expect. Siguro, hanapin nyo na lang muna kung saan magaling si Emma. Sa tingin nyo, saan siya magaling na ikakapasok niya sa top 10, sa top 5. Nang sa ganon, ma-enjoy lang natin bukas yung show. Jonel, grabe na, 1.1 million na. Yes po, ang engagement ni Emma pagdating sa Facebook. Yuichi, last year obvious na si CJ at si India lang talaga naglalaban. Ngayon super hirap. Correct. Ngayon siya, ang hirap i-predict ng winner bukas. Yun nga ang sinasabi natin. Kaya hanggang ngayon wala pa mga naglalabas ng kanikinyang mga hotpicks. Dapat meron na yan kasi gabi na, nung oras na. Pero wala pa naglalabas ng mga hotpicks kasi baka nagpapakiramdaman din kung sino ang pulso ng masa. Kung sino yung nilabas nito, baka yun na rin ang ilalabas ng ilan nagpapakiramdaman ba. Kaya ganoon. Mexico naman daw kay William Mers. Ang bet niya. Anong oras daw bukas? Baka 8 o'clock Thailand time. Anong oras ba? Baka 8 or 7 Thailand time. Basta mag-abang na lang kayo dito, 8 or 9. Para safe 8, mag-abang na kayo dyan sa mga PC nyo. Cellphone, yan, kumain ng maaga. Gawin na ng maaga ang mga gagawin para hindi malate. Ayan, abang-abang na tayo agad-agad. Di nag-shine si Indo sa prelimi. Hindi talaga siya nag-shine. Although si Indonesia, performer siya. Nabanggit ko na rin kanina yung mga first segment ng live natin. Performer pa rin siya. Nandun pa din yung performance na katulad ng binigay niya ng preliminaries. Pero hindi nga ganun ka-shine. Pero performer pa rin. Pero ang kay India, ang nagtutulak para sakaling mapili sa top 10 or mapasali sa 2 Asians na hinahanap ni Nawat ay si Indonesia malakas sa business side. Sa business side, bukod sa performer na siya, din siya, malakas din siya sa business side. Kasi nga, di ba? Malakas din magbagsak ang mga Indonesian pageant fans. Napatunayan natin yan ng preliminaries na binagsakan talaga siya ng napakaraming kineso. Kaya baka yun yung isa pa magtulak kay Indonesia. Kaya ang matinding kalaban ni Emma, nabanggit ko din kanina, si Indonesia. Kaya sa Thailand, mukhang sure na yan sa top 5. Mukhang sure yan sa top 5. Sa Indonesia na yung pinakamatinding kalaban ni Emma for the Asia. Sa Asia pa lang yun. So, ayun nga, sabihin natin nakapasok na silang dalawa sa top 10. Si Thailand at si Indonesia. Yun na, labo-labo na sila. Silang dalawa na yung maglalaban. Thailand versus Philippines. Wala naman silang in-announce na magkaka-continental queen. Yung Miss Asia, Miss Africa, Miss Europe. Wala naman silang in-announce. So, pag sa top 10, hindi mo rin masasabing sa Thailand lang ang kalaban niya. It's Philippines versus all.
versus the 9 girls na mapapasali sa top 10. Not Indonesia, not Thailand lang. Kasi kung Continental Queen, sa Thailand yung kalaban niya. Pero wala naman silang in-announce ng Continental Queen. So, it's Philippines versus the 9 girls. Eto. Miss Rivera, for your opinion, papasok ba si Emma sa top 10? Yun nga po ang malaki nating tanong kanina pa. Kasi nga, ang kalaban nga ni Emma sa top 10 sa Indonesia. Pero dahil nga, sinabi niyo rin naman kanina na konfirmado na siya na ang country of the year, baka naman makatulong yon kay Emma para siya ang piliin ni Nawat na pumasok sa top 10. Pero kasi kung si Nawat ay piliin niya yung nakakapagbenta ng madami, baka piliin niya si Indonesia. Business side ha, yung business side. So, yun, yung hindi natin alam ang tumatakbo sa isip ni Nawat. Si Nawat ang makakapag-decide, hindi tayo. At wala rin mga judges kasi bukas Baka nga ngayon may listahan na ng top 10 Bukas, ceremony na lang yan. Graduation right ba? Announcement na lang. Kaya di ba normally sa Miss Grand, ang bilis ng pangyayari. Kakarampa lang ng swimsuit, biglang magsasalita lang yung host, mag-a-announce na ng mga pumasok sa top 10. Kasi may listahan na sila before the show. Kaya nga baka ngayon may listahan na yan. So sinawat lang talaga yung makakapag-decide. Hindi natin alam kung ano ba talagang amat sinawat ngayong taon. Kung ipapasok niya ba si Nawat. Ipapasok ba ni Nawat si Emma sa top 10 or hindi. Kaya malaking tulong din talaga yung preliminaries. Kasi sa preliminaries, kailangan dun mo ibuhos. Kasi baka nga after ng preliminaries, nakapili na sila Gets nyo? Yung after ng preliminaries na nangyari, nakapili agad sila ng top 10. Kaya dapat talaga nagpe-perform ka sa preliminaries. Kaya hindi uubra sa Miss Grand ang hold back, know when to pick. Dapat bongga agad. Kasi sa preliminaries pa lang, namimili na agad yan. At solid na agad ng listahan yan bago mag-grand finals. Yun. Kaya hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pero sabi ko nga kanina, enjoy na lang natin bukas yung show. Kasi, nakikita naman natin yan sa Emma panigurado. Swimsuit, nakikita pa natin yan. Kasi papasok naman yan sa semis. Papasok yan sa top 20. Pero ang nakakaba na nga lang, yung top 10, top 5, ganyan. Guatemala talaga daw ang prototype, sabi ni Jace. Nakikitaan mo na si Guatemala ang panalo ngayon, Jace. Sino kaya ang mananalo nga, no? Hindi pa tayo country of the year, maglalaban pa yung mga top. O yun pa lang pala, maglalaban pa yung mga top Ano ba talaga? Sabi kasi kanina, Charlotte, country of the year na daw. Pero ewan ko, hindi ko alam. Super lakas ng Ghana. Super lakas daw ng Ghana. Yan ang pag-usapan natin kanina. As of now, para sa akin, Ghana and Thailand pa lang yung feeling ko for me personally, ang aabante sa top 5. The rest, 50-50 pa. Para magwawala si Ghana bukas, sabi ni Eminem. Tingnan natin. Ghana with Paraguay ang atake. Pero malaki bang, ayun nga, sa tingin nyo pipiliin ba siya ni Nawat? Malaki bang kikitain ni Nawat kay Ghana? Sa tingin nyo, ganun ba yung standard ni Nawat ngayon kay Ghana? Tingnan natin. For your opinion, sino papasok sa top 10 po? Mitch Rivera, meron na akong listahan ng top 10 ko actually. Ito na nga, ulitin natin ang top 10 natin. Sabi ulit ni Nawat, 2 Asians, 2 Africans, 2 Americans, and 4 Europeans. So sa Europe, 4 na Europeans, Czech Republic, France, Spain, and United Kingdom. Then 2 Africans, Ghana and Tanzania. 2 Americans, Guatemala and Mexico, and then 2 Asians, for me it's Thailand and Philippines. But wag magpakampante dahil si Indonesia ay nakakapit, nakaabang sa top 10 sa Indonesia. Hoy, ano to? Alsaud, thank you. Diba, sabi ni Sporty, hello, kahit daw si Missology hirap daw mag-pick dahil sa business side.
'Di ba? Kaya hanggang ngayon wala pa ring lumalabas ng mga hot picks kasi parang nagpapakiramdaman pa lahat. Parang hindi kasi mabenta si Gana daw. Yun nga din ang ano no, Jace. Kaya parang hindi mo rin masabing sure winner si Gana. Kasi kung, yun nga, business side, sa tingin niya patok ba si Gana? Kasi, syempre, itong mga to, itong sinawat, ang org, nadala na rin siguro to sa nangyari last year. Na pipiliin nila yung sa tingin nilang kapaki-pakinabang after. Pero yun nga, bukas natin talaga siya malalaman. Kasi syempre, hindi naman tayo lahat manghuhula dito, di ba? Tayo nakikiramdam lang din. Bukas natin siya lahat malalaman. 2 or 3 daw ang Asian, dalawa nga daw ang sabi. Kung totoo yung sinasabi ni Nawat sa interview ha, na yun talaga yung specific numbers ng girls na pipiliin niya. Kung totoo, kasi baka naman na bukas mag-ibang ihip ng hangin. Sino daw kaya ang pinakamalakas na kalaban ni Emma for you? So kung nakapasok si Emma sa top 10, ang pinakamalakas niyang kalaban si Thailand kasi baka magpilian lang sila ng Asia, yung 'di ba dalawang Asia. Baka isang Asian na lang ipasok sa top 5. So si Thailand muna ang pinakamalakas na kalaban ni Emma kung papasok siya sa top 10. Kasi nga baka, yun nga, Asia versus Asia, Europe versus Europe. Baka pagdating sa top 5, tigi isang kontinente yung piliin. So, Thailand na muna for me. Sabi ni Red Flag, hindi nagpapanalo ng Africa si Nawat Me. Wala pang nanalong African hanggang ngayon. Pero baka naman si Ghana ang kauna-unahang manalong Africans. Tingnan natin. Thailand can win. Weakness niya, comm skills niya. Communication skills daw ang weakness ni Thailand. Ano ba? Paano bang comm skills? Q&A ba yung pinag-uusapan natin? Kasi hindi talaga siya nagmamatter sa Miss Grand. Hindi talaga. Performance and yung support ang nagmamatter. Confidence. Ayan, sabi ni Al Saud. Yan yung nagmamatter. Pero kung ang binibigyan nyo ng score, yun nangyaring closed door interview last time or sa mga grand talk, hindi siya nagmamatter. For the show lang yun. Sinasabi nila yun, iskora nila yun, pero wala, hindi yun tinitingnan. Burado lahat yun. Performance at yung business side na tinatawag. May speech sila. Pero guys, ang mga pumapasok sa ang mga pumapasok sa top 5 for the past years, sa tingin nyo nakapag-deliver ng magagandang speech? Nakapag-deliver ng magagandang speech, di ba? Hindi. Talagang business side pa din. Kaya nga sinasabi ko kanina, grand talk, closed door interview, or yung speech round nila, pagdating ng finals, is for the show. Segment lang yun ng show na kung saan may entertain tayo, pero parang hindi na siya nagde-determine kung sino yung mananalo. Kasi nga at the end of the show, ang namimili pa rin ng panalo ay sinawat. Siya talagang nasusunod. Kung sino sa tingin niyang kapaki-pakinabang pagdating sa dulo, may clout sa sash. Kasi walang judges walang judges walang nag-i-score, walang nagtatali. Siya pa rin ang namimili. Okay? Kaya, wag na kayo mag-away-away sa comm skills. Hindi tayo IMG era dito sa Miss Universe, ha? Ang pinapanood natin, MGI. At may sariling atake, standards ang MGI. May sarili silang mundo. Hindi sila yung typical na pageant na, okay, score natin ng swimsuits, yung score natin ng gown, score natin ng Q&A, tapos natali natin. Tapos total, kung sino yung mataas, siya yung papasok. Hindi po ganun. May sarili silang mundo. If ever sa Thailand na manalo, paano siya magagamit ni Nawat sa Miss Universe? Di siya masyado sa hosting. Baka on the side lang. Again, yung kaninang binanggit ko naman na sinabi ni Nawat sa interview na magiging visible daw yung girl pagdating sa Miss Universe. Not specific naman sa hosting gig. Tingnan natin kung saan niya gagamitin. Pero dahil nga syempre Thailand siya, tapos Thailand din ang host country for the Miss Universe.
makakahatak siya ng maraming fans. Gets nyo? Makakahatak siya ng maraming fans. Aabang, alam mo yun, every segment ng Miss Universe, every show ng Miss Universe, tapos nandun siya, makakahatak siya ng maraming fans. Kasi nga, siya yung sinuportahan ng Thailand sa MGI. Alam niyo yun, nandun si ganun, parang tayo, kunyari, nandun si Queen CJ, punta tayo lahat kasi nandun si Queen CJ. Makakahatak siya, yung hatak ba, malakas yun. Kasi di ba pag tayo nga nalaman natin, nandun si Queen CJ, punta tayo. Eh pag nalaman nyo, nandun si Isabella Menin, si Queen Isabella Menin, di ba hindi man kayo pupunta? Kasi hindi nyo rin naman, sinuportahan si Isabella Menin or hindi rin naman siya yung pinaka-bet yung queen. Armenia and Vietnam, ipapasok kasi nakakakilig daw. Sabi ni Mar. Unusual naman ang choice mo. Kayang-kaya ni Emma. Kayang-kaya naman niya ni Emma, syempre. PM ko si Nawat, isama si Emma. Kung ganun lang kadali. Yung sikat ipapanalo ni Nawat. True. Doon pa rin ako sa sikat talaga. Especially nowadays, 2025 na. Nauso ng TikTok live selling. Sino yung sa tingin niyang, alam mo yun, malakas talaga yung hatak sa tao, yung hindi lalangawin. Pag, kunyari ako, lumabas ako dito sa TikTok, hindi ako lalangawin kasi marami kong hatak na tao. Yung sino sa tingin niyang ganoon. Baka ganun yung mangyari. Thailand daw, sabi ni Opawat. Sikat po ba last year si India kung alam mo lang? Kung alam mo lang kung anong status ni India last year. Baka Thailand na talaga yan. Philippines daw. Dapat talaga si Budol yung ipadala. Actually, doon na ako nag-agree na next year. Diba? Parang sabi ko dati, ayoko na makita si Herlene. Kasi kung gano'n rin naman papakita ni Herlene sa Q&A, wag na lang. Pero dahil nga ganito na yung kalakaran pala ngayon sa Miss Grand, bakit hindi natin subukan si Herlene Budol? Kung sakaling gusto niya pa. Doon pumasok sa akin yung idea, bakit hindi si Herlene for next year? Kung wala na kayong iba makitang sikat na girls, kung wala na talaga, kunyari wala na talaga, tapos siya lang ang interested, bakit hindi hindi natin subukan? Ano pa masasabi niyo dyan? Guatemala, malakas sa mga fans. Malakas sa mga fans si Guatemala kasi halos nakipag head-to-head nga siya kay Emma. So, baka mahatak niya ang Latin communities, lalo kung si Guatemala. Kasi alam niyo naman ang Latin communities, malakas ang pageantry. Yun yung difference ni Guatemala kay Ghana. Kasi sa Africa, wala ka talagang hatak sa Africa pagdating sa pageantry. Though may mga mahilig naman sa Africa, kasi may mga nakipagbardagulan nga ng mga African pageant fans, pero hindi sila kasing laki ng Latin communities tsaka ng Asian communities. Yun yung malaking hatak ni Guatemala na halos nakipag head-to-head nga kay Philippines pagdating sa botohan. So kung gustong mahatak yung Latin community, Latin pageant fans para sa business ng organization, baka pwedeng siya din yung piliin, si Guatemala. Kaya mukhang pasok na rin sa Guatemala sa top 5. Baka nga Guatemala versus Mexico, baka it's Guatemala Kasi si Mexico, sa performance talaga, solid performance siya yon. Si Mexico, solid performance siya yon. Pero kung matinding makakalaban ni Mexico sa Americas ay Guatemala, it's Guatemala. Kasi si Guatemala, siya yung halos nakipag head-to-head pagdating sa hatak sa pageant fans. Although sabi niya nga, may nag-comment dito, mga bot naman daw, mga AI naman daw ang mga likes ni Guatemala. Kumbaga, mga binili. Kung totoo yun, tingnan natin kung paano makaka-apekto yun sa desisyon ng organization bukas. Mas bet daw ninawat si Anita. Sino nagsabi? Lalang. Kuya, for you, pasok si Emma sa top 10. For you, kung papasok si Emma daw sa top 10, papasok daw siya sa top 5. Yan po ang hindi ko pa nasasagot hanggang kanina. Kasi wala pa rin talaga akong sure na kasagutan kung sino na magta-top 5. Sa ngayon, parang Thailand at Ghana pa lang yung sure ako for top 5. Yung tatlong natitira, hindi ko pa alam. Sino top 10 mo, Mi?
Ulitin natin, top 10. Ayun nga po, ang ginawa kong top 10 ay ayon na lang sa sinabi ni Nawat na specific number ng mga bansa per continent. So, 4 na Europe ang sinabi niya. So, ang pinili ko na lang Czech Republic, France, Spain, and UK. 2 African. Ang pinili ko na lang Ghana and Tanzania. 2 Asia, Philippines and Thailand na lang pinili ko. And 2 Americans, Guatemala and Mexico. Yun, yung aking top 10. Pero top 5, wala pa. Pero ngayon ilalagay ko na sa top 5 Thailand and Ghana. Since sinabi nyo na rin dyan. Tapos yung 3, hindi ko pa alam. Mamaya na lang, mag-aabang muna ako ng mga topics ng mga pageant pages tsaka ng ilang mga vloggers. Makikiramdam muna ako. Pero kayo, since may lista na rin naman kayo, nababasa ko na, ayan, pakiramdaman muna tayo. Gown ni Emma, hindi ko po alam. Pero, malamang bongga na yan. Yung hindi na tayo madidisappoint ba? Bongga na yan. Kasi yun din naman na naririnig nating mga chismis ngayon. Yung hindi na tayo madidisappoint, ganyan. Bongga na yan. Huwag kayong mag-alala. Makakita tayo bukas ng grand. Venezuela daw delikado sa top 10 actually. Delikado na siya. Mahigpit ang labanan sa America region eh. Mahigpit ang laban. Talagang dami nila doon. Tapos kung 2 lang ang pipiliin sa top 10, malalaglag na talaga siya. Hindi mo na siya may ipapasok. Same with Colombia. Yan, kaya sabi ni Jace, Colombia daw. Hindi gaano gusto ng media si Venezuela. Gusto siya actually. Yung mga media sa Bangkok, gustong-gusto si Venezuela kasi nga daw, magaling daw, makisama to si Venezuela. Pero kasi nga, after ng mga nangyaring competition, yung simula sa Wahin, nawala talaga siya sa radar. Kasi nga, hindi mo siya makitaan ng grand performance. Performer siya, pero yung performance niya, hindi akma dun sa pageant na sinalihan niya. Siguro kung nag-Miss Universe siya talaga yon, lakas niya for the Miss Universe. Though, may mga alas naman siya, like for example, evening gown, preliminary evening gown, nakuha naman niya. Pero hindi talaga kayang mahatak compared sa ibang Americans. Sure na po yung Columbia sa fan vote, sabi ni Ocean. Hindi ko po alam. Naguguluhan na ako. Latina mananalo sa MGI. Latina daw mananalo sa MGI sa MU Asians. Yes, 40 mahinhin si Venezuela, pang MU siya. Yun nga po, parang wala siya sa pageant na, wala siya sa tamang pageant. Sabi rin ni Jace, feel niya daw Latina. So, feel niyo talaga Latina ang mananalo? Feel niyo Latina? Hindi ba Europe? Parang feeling ko Europe. Pero Pero anong hatak nila sa Europe kung Europe? O nga, no? Sige na nga, Latina na. Ang bilis ma. Latina na. Sige na, Latina na yung winner. Feeling ko ng Latina. Kasi nga, kung mananalo yung Europe, anong hahatakin nila sa Europe, di ba? Magiging bankable ba yung girls mula sa Europe? Basta yung Africa, tinanggal ko na sa idea ko na kayang manalo ng Africans. Kasi nga, wala ka talagang market pagdating sa African region. Bagsak ang negosyo. So, sa Asian lang naman talaga, Asian and Latin region lang naman talaga yan. O, sige, let's see. Archer, hello. Breaking news. O, ito na daw, sabi ni Sarap Diskaya. Breaking news, kapapasok lang na balita. Winner na si Emma sa Group A ng voting. Group A pa lang pala yun. So, talagang may Group A pa lang daw pala ng voting yon, tinalo niya si Guatemala. So, kung panalo siya doon, may mga lalabanan pa siyang voting. O, di ba sa mga nangyayari ngayon, pera-pera lang talaga ang labanan. Ang daming voting, talagang ubos ang pera ng sambayanan. Last voting na, sabi ni Karel. Kaya talagang mananalo talaga dyan yung bankable, marketable, yung may hatak, yung may pera, yung maraming fans.
Yung maraming supporters. Parang ganun na yung era ng MGI ngayon. New era of MGI 2025. Yun na talaga. So yun. Kung sino man siya, baka yun na talaga yung mananalo. Wala siyang pinagkaiba sa mga school pageant. Naalala niyo yung mga school pageant, 'di ba? Di ba mga nagpapalikes na sila ngayon sa Facebook or yung mga namimigay ng sobre tas may paramihan ng pera. Wala na siyang pinagkaiba sa ganon. So sabi ko nga kanina, kakaibang pageant po tong Miss Grand. Hindi siya yung typical na pageant. May sarili silang mundo dito. Kaya yung judging dito is performance talaga and business. I mean swimsuit, evening gown, and business. Wala talagang Q&A or in speech round, wala talaga siyang bearing. Grabe naman kasi yung production, kailangan talaga ng pera din at actually, totoo. Speaking of production, nung narinig ko nga yung kanta nilang Golden, talagang mapapawaw ka, no? Although every year naman yun, mahilig sinawat gumamit ng mga sikat na kanta. Kung ano yung trending each year, yun yung ginagamit niya lagi yung kanta. So for this year, it's Golden. Imagine niyo na lang kung magkanong royalty ba tawag doon? Royalty fee yung binayaran niya, di ba? Para lang magamit yung Golden. And syempre, yung stage na very unusual, every year talaga nag-upgrade sila, very modern ng atake. Imagine niyo na lang kung magkano yung mga ganyan, di ba? Kaya, it's all about the money. Feeling ko talaga Thailand this year. Uy. Sino best in swimsuit mo? Best in swimsuit performance sa akin na nangyaring preliminary, Ghana. Ghana siya, yung preliminary round. Tapos yung evening gown ko, Mexico. Pero itong finals bukas, tingnan natin kung sino ulit yung, for me, best in swimsuit and evening gown performance. Though wala silang inawarda ng evening, tama no? Wala silang inawarda na best in swimsuit and best in evening gown. Wala silang inawarda, no? Last year, nanalong best in evening gown si Ghana. Pero hindi ata siya pumasok sa semis. Kaya, yun, wag na kayong mag-alala na, kunyari, tsaka ng evening gown. Kasi parang hindi rin naman siya nagmamatter talaga. Kasi si Ghana nga, di ba? Pumasok sa nanalo yung best in evening pero hindi pumasok sa semis. Kasi nga, walang hatak si Ghana. Kaya, yun. May nabasa ako kanina, ang nega daw natin kay Emma, or nega ko daw kay Emma. Unang-una, tayo yung nag-a-analyze dito. Hindi tayo, alam niyo yun, hindi porket Philippines, kaya Philippines, doon sinusuportahan natin siya, pero ina-analyze natin yung pwedeng mangyari. Hindi naman natin pwedeng sabihin, oh, winner! Sure winner na siya! Kasi Philippines di ba? Philippines, sure winner. Number 1 Philippines, kahit alam niyo yun, lumalaban yung iba. Edi kung wag na lang tayo mag-analyze. Sabihin na lang na, number one. Di ba? Wala, ganun ang trabaho natin. Kaya nga tayo, di ba? Vlogger. Kasi kailangan natin mag-analyze ng pwedeng mangyari, mga possibilities. Kaya nga lagi natin sinasabi, manage your expectations. Para kung naman mangyari bukas, at the end of the show, hindi tayo magko-comment ng cooking show. Kasi alam nyo kung ano yung nangyari. Alam nyo kung ano yung mga factors, kung bakit nakakapasok tong mga bansa na to, kung bakit hindi sila nakakapasok. Kasi alam nyo kung ano nangyari, huwag tayo mag-sugar coating ng mga pangyayari dito. Kasi nga, nag-analyze tayo ng mga pwedeng mangyari. Hindi naman sa pagiging nega, pero lahat kasi posible na mangyari. Sino pang final gown designer? Wala po akong alam. Pero baka Rian Fernandez siya. Mukha daw nagkakaisa mga Latino. Baka ano na rin sa kanila, big pageant na rin kasi sa kanila yung grande. Sa Latin country. Kaya yun, baka kung nakikita nyo, baka nagkakaisa sila. Baka kasi big pageant na rin. Ano pa ba? Wala bang award si CJ last year?
walang award. Tama na, walang award si CJ last year. Si India nakakuha siya ng award. Pero si CJ, alalahanin niyo si CJ first runner-up last year. Kaya lang nanalo si CJ ngayong taon kasi na-dethrone si India. So si India nakakuha siya ng award. Si Emma nakakuha ng award ngayon. So pag nakakuha ka ng award ngayon, tatlong nakakuha ng awards, Indonesia, Thailand, and Philippines. So isa lang sa kanila ang mananalo. So malakas si Philippines talaga. Malakas si Emma. Pero malakas din yung kalaban, si Thailand. Si Thailand, tsaka si Indonesia. Kaya, ayun yung kailangan niyang patumbahin. Oh, yun. Yun din yung paghawakan natin. Malakas si Emma dahil sa nangyaring awarding ceremony nung preliminaries. Pero malakas din yung kalaban niya. Pero again, malakas si Emma Tiglao kasi nga, nasa top 10 nga natin si Emma, di ba? Yun, yung nabanggit ko na yung top 10. Kasama dun yung Philippines. And then for the top 5, sige, sama na natin para manifesting tayo. Top 5, Thailand, Philippines, Ghana. Isasama ba natin si Ghana sa top 5? Sige na nga, sama na natin. Gumagawa na ako ng listahan. Thailand, Philippines, Ghana, Guatemala. Kasi si Guatemala nakipag head-to-head sa votings. Sa Europe, sinong gusto niya sa Europe? Czech or UK? Sinong gusto niya sa Europe? Czech Republic or United Kingdom? Czech. Ang bibilis niyo kausap. O di Czech. Okay, ito na ang top 5 natin. Top 5 natin, Thailand, Philippines, Ghana, Guatemala, and Czech Republic. Teka lang Czech Republic ba talaga? Czech Republic. Czech Republic ba talaga malakas sa Europe? Czech Republic. Sige na nga, Czech Republic na nga. Guys, again, itong top 5 na to, pinili lang natin based sa top 10 natin, ha. Again, sa mga viewers natin, sabi ni Nawat, ang gusto niya daw ngayon, 4 na Europeans, 2 Asians, 2 Americans, at 2 Africans. Sa Europe, ang malalakas naman sa Europe, obvious, Czech Republic, France, Spain, at United Kingdom. Wala na tayong pagtatalunan dito kasi sila talaga yung obvious na malalakas sa Europe. Silang 4. Wala nang iba. Malakas si Netherlands, malakas si Kosovo, malakas si Italy. I mean, performers sila. Pero hindi ganun kalakas yung hatak nila para mapasama dun sa 4. Pero baka mag-ibang ihip ng hangin bukas, baka sumama sila. Pero for me, ang 4 na malalakas sa Europe, Czech Republic, France, Spain, and United Kingdom. Sa Asia, 2 lang daw ang gusto ni Nawat, Philippines and Thailand. Tapos sa Africa, 2 lang din daw ang gusto ni Nawat, Ghana and Tanzania. Sa Americas, 2 lang din naman ang gusto ni Nawat. Marami sila naglalaban-laban doon pero pinili ko na si Guatemala. Kasi si Guatemala, performer, tapos nakipagsabayan talaga sa votings. Si Mexico naman, obviously, Mexico, malakas ang hatak sa mga Mexican pageant fans. Alam niyo naman ang mga taga Mexico. Number 1 sila, bukod sa Venezuela, sila yung mga malalakas pagdating sa pageantry, mga fans, ganyan. Tapos si Mexico performer sa lahat ng segment. Kaya siya na yung pinili ko for Americas over Venezuela or sino man, Ecuador, Dominican Republic, kung sino man sila. Kaya siya na yung nilagay ko. Now, buo na yung top 10. Kaya tayo nakapili ng top 5. Nilagay ko na si Thailand at Philippines kasi syempre Asian, solid ang fans. Asians, di ba? Madalas naman sa top 5 ng Miss Grand, maraming Asians like last year. It's Indonesia, Thailand, diba? Myanmar, Philippines, and India. Sila yung mga Asians last year. And for the past years, maraming Asians sa top 5. Nangyayari pa nga dyan. Minsan may Philippines, may Indonesia, may Thailand sa top 5. Or may Indonesia, may Vietnam, may Thailand. Basta yun yung mga combo pagdating sa top 5 ng Miss Grand. So, kung bukas, malakas ang Philippines at malakas ang
Thailand. So, baka mag-top 5 na sila. Yon. Tapos Ghana, pinasok na natin. Alam nyo na kung bakit. Guatemala, pinasok na natin kasi nga siya yung malakas sa Americas for me. And sa inyo din, malakas si Guatemala. So, pinasok na natin. Tapos, Europe. Sabi nyo, Czech Republic. Di siya na yung pinasok natin sa top 5. Czech Republic. Kaya tayo nakabuo ng Magic 5. Magic 5 natin, Thailand, Philippines, Ghana, Guatemala, and Czech Republic. O, sino nag-agree? Taas ang kamay sa nag-agree sa top 5 natin. Pero yung winner, hindi pa tayo makapili. Hindi pa tayo, hirap pumili. Agree, sabi ni Minty, sabi ni Phil, sabi ni Sarap Diskaya, winner daw. Yes. O, ito na. Thailand, Philippines, Ghana, Guatemala, and Czech Republic. Sino ang ating fourth runner-up? And the fourth runner-up for the Miss Grand International 2025 is... Di ba nakakaba na? Hindi nyo na alam kung sino. Ito, may nagsabi Ghana. Sige, ilalagay ko as fourth runner-up si Ghana. Bakit? Though performer si Ghana, pero kasi nga yung hatak ni Ghana sa tao. Plus, yun, yung hatak niya sa tao, plus yung standard ng beauty ni Nawat, feeling ko hindi si Ghana siya. Hindi si Ghana. Ayan, nilagay ko na fourth runner-up, Ghana. Agree ba kayo? Fourth runner-up, Ghana. And the fourth runner-up for the Miss Grand International 2025 is Ghana. Not marketable daw, sabi. O, ayan, lahat naman siguro tayo nag-agree dito. Sige, fourth runner-up, Ghana. Okay, there are 4 women left. Thailand, Philippines, Guatemala, and Czech Republic. And the third runner-up is... Sino third? Ding, 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 ding. Para mas marami ang Czech Republic. Third runner-up is... Czech Republic. Ayan na. gumawa na tayo ng pageant natin dito. May ano pala tayo dito, pre-pageant na. And the third runner-up is Czech Republic. Okay. 3 women left. Guatemala, Thailand, and Philippines. Who's the third runner-up? Dun, 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 dun. Wow, ang daming Thailand. Ang daming Thailand. Okay, third, second runner-up na pala tayo, sorry. Second runner-up. Ang daming Thailand. Second runner-up, it's you, Gatchabel of Thailand. Which means Philippines and Guatemala left sa stage. Sino na? Philippines and Guatemala. Sino na ang Miss Grand International 2025? But before we crown the winner, the first runner-up place is very crucial. It's very crucial because any moment the winner may throw ng winner, the first runner-up will take over. So sino na? Ano na? First runner-up. Sino ang first runner-up? Comment below. First runner-up Philippines. First runner-up ang tatawagin na. First runner-up. Dun 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 dun. Halo-halong daming Philippines. Ding 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 ding. And the first runner-up is ding ding ding. Halo-halong pulso ng masa. And the first, Philippines, sigurado kayo? Final na, first runner-up Philippines. May nagsasend ng gift. Si Miss Guatemala nagsasend ng gift. Maraming salamat sa'yo. 100 plus nang sinesend na gift ni Guatemala. Siya talagang may hatak sa pageant fans. Pati sa akin, ang dami niyang gift na sinesend. First runner-up, OMG! Kayo na nag-decide na. First runner-up is you, Philippines! And the Miss Grand International 2025 is Guatemala. Guys, kayo nagta-type dyan puro Philippines yung first runner-up Siguro mga Latino tong mga nagta-type ng Philippines.
mga Latinong viewers. Tapos may nagsasend sa akin si Miss Guatemala, nagsasend ng gifts, ang dami. Anyways, yun na nga, first runner-up is Philippines. And the Miss Grand International 2025 is Guatemala. Gift yun! Ang dami! Anyways, eto na, kayo na nag-decide ng ating ranking. Ito na po ang ating ranking. Ang top 5 po natin ay si Ghana, Czech Republic, Thailand, Philippines, at Guatemala. Tapos, kayo na rin na nag-decide. Dinecidean nyo na ako. Kayo na nag-decision para sa sarili ko. Ang Ghana po ang 4th runner-up. Ang Czech Republic ang 3rd runner-up. Ang Thailand ang 2nd runner-up. Ang Philippines, 1st runner-up. Most comment ba yun? Ang Philippines, 1st runner-up. At ang Guatemala ay ang winner. Oh, kayo na nag-decide. Most comment daw yung Guatemala. Ang dami kasi nag-comment ng Guatemala kanina eh. Rehearsal pa lang daw to. Rehearsal pa lang. So yun, yun na po yung top 5 natin. Kayo na rin naman nag-decide. Magagaling naman na kayo. Magagaling naman tayong lahat na dito. So yun yung top 5. Teka lang, sabi ni Remart, nakapost na kay Nawat yung final round. Uy, talaga ba? Sige, tingnan natin yan mamaya. O siya, bukas magkita-kita na lang ulit tayo. Alas 8, mag-abang-abang na kayo sa PC. Gawin nyo na lahat ng mga gagawin nyo. Yan, para ready na tayo lahat sa harap ng mga monitor natin. And bukas, kung ano naman mangyari, alam nyo na, tanggapin natin ng maluwag. So yeah, stay safe guys. Magandang gabi. Happy Friday. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.